Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa totoo lang po, hirap na hirap ako isulat to kasi parang hindi pa nagsisink in sa akin na wala na ang nanay. Parang hindi pa ako handa na magpaalam sa kanya. Kasi napakaswerte ko naman po na bawat parte ng buhay ko, nakasama ko siya. Nung nagsisimula ako, nung nagdadalaga ako, tsaka nung adult na ako. So, may part pa rin sa akin na nag-expect na ngayong medyo lumaki-laki ako ay makakasama ko siya ulit. Parang hindi pa tapos yung mission ko sa kanya. Parang hindi pa ako tapos iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Gusto ko pinapasaya ang nanay kasi napaka-lovable niya. Naalala ko isang beses, naisipan ko bigyan siya ng bulaklak. Birthday niya nun sa set, sabi ko, sige nga, bigyan ko nga ng bulaklak si nanay. Tapos natuwa ako, sobrang hindi ko in-expect yung reaction niya kasi umiyak siya. So ever since tumatak sa akin, sabi ko, every year kailangan may bulaklak sa akin ng nanay. So pag birthday niya, Valentine's, or Mother's Day, palagi ko siyang pinapadalhan. Kaya nakakalungkot man, pero napakagandang pagmasdan na pinapalibutan siya ngayon ng maraming bulaklak. Palagi ko sinasabi na si nanay yung taong tingnan ko lang, o hawakan ko lang, o i-hug ko lang, papasok na lahat ng emosyon sa akin. Ewan ko kung bakit ramdam na ramdam ko sa kanya yung pagiging mag-ina namin. At alam niya yun. Alam niya na kapag binibitawan akong linya or kahit anumang communication namin, feeling ko kausap ko ang nanay ko. And alam niya naman pong lahat kung gaano ako ka-close sa nanay ko. Natutuwa naman po ako na ganoon din siya sa akin. Kaya minsan, pagka kailangan namin mag-prepare sa eksena, magkahawak lang kami ganyan, tapos magtititigan lang kami. Tapos kapag ready na kami, pipindutin lang namin yung kami ng isa't isa. Dahil kay nanay, kaya nagkaroon kami ng ganong dynamics. Kasi pinapasok niya ako sa buhay niya at tinuring niya ako na parang anak. Una ko siyang nakasama, kakapanalo lang niya ng Cannes. Kahit okay naman lahat sa kanya, pag napansin niya na parang may mali, parang hindi ka komportable, kahit na hindi naman siya apektado noon, bibigyan niya yun ng panahon. Magsasalita siya. Gusto niya pantay-pantay lahat. Gusto niya normal kang nakakakilos kapag nandyan siya. Ayaw niya yung nai-intimidate ka sa kanya. Hanggang sa totoong buhay, ganyan na rin sa akin si nanay. Pinagtatanggol niya ako kahit malagay siya sa alanganin. Kahit na hindi ko hinihiling mo sa kanya. Napaka-observant niya. Pupunahin ka kapag may dapat ka i-improve. Pero may paraan siya, parang feeling mo hindi ka naman niya ginajudge. Kasi siya rin ang unang-unang pupuri sa'yo kapag may nagawa kang tama. Paglalaanan din niya yun ng panahon. Hahagilapin ka niya, hahagilapin niya yung number mo at ipapaalam niya yun sa'yo. At yun ang pinakamamimiss ko sa kanya. Parang ang sarap lang kapag kasama mo yung magulang mo dun sa setting na sinusubukan mong abutin yung mga goals mo. Kasi nakikita mo agad yung reaction niya. Yun yung hahanapin ko sa kanya, yung after niyang i-challenge ako sa isang eksena, hahanapin ko siya, tapos bigla na lang siyang gaganon. O kaya, very good, o kaya, hindi siya impressed. May miss ko siya kausap, sarap-sarap niya kakwentuhan. Parang feeling ko interesado siya palagi sa sinasabi ko. Grabe nga yung memory niya eh. Tapos pag malungkot ako, nagugulat na lang ako, bigla niyang tatawag. Pag may nababalitaan siya sa akin, yan, bigla niyang tatawag. And then doon na yung magic ni nanay. Iiwan ka niya na magaang ang pakiramdam mo, may kumpiyansa ka na sa sarili mo, at masaya ka. Sabi ko sa post ko, kung saan-saan napupunta yung usapan namin, kanina ko pa iniisip, ano kaya din yung pwede kong i-share? Kaso parang lahat secret. Pero yun yung pinaka-tumatak sa akin na mga memories namin ng nanay. Natatawa na lang ako pag naaalala ko. Kasi naisip ko, pinagkatiwalaan niya ako ng gano'n.
Marami sa atin ang may key moment sa buhay na kasama siya. Minsan meron lang siyang nasabi, may tumatak dahil tinamaan ka, may napuna siya na na-challenge ka. Kasi ganoon ang nanay, di ba? She's so passionate about everything. At alam mo na kapag may sinabi siya, minimin niya yun. So nanay, ang dasal ko lang sana masaya ka sa nakikita mo ngayon. Dahil ang dami namin na may baon talaga mula sa'yo. Ako, ang dami ko ng mannerisms na nakuha dahil sa'yo. Ang dami naming anak-anakan mo at alam ko na ito ang pinaka-importante at pinaka-favorite role mo, ang maging nanay. Kasi kapag late na, yan ang lagi mong kinakwento sa akin. Si Andy, si Gwen, tsaka si Ellie. At nagawa mo yun, Nay. The best kang nanay. Maraming salamat, Nay Jane, sa lahat-lahat na binigay mo sa buhay namin. Mahal na mahal ka namin. Pag konti nila yung eksena mo, sinasabayan kita sa excitement mo na uuwi ka na. Ito lang yung pagkakataon na hindi ako masayang napakap ka na. Pero alam ko, nakapili mo na ang Ama at nasa paraiso ka na. At yung itsura mo ang gusto kong maalala, yung ganyan, yung masayang-masaya ka. Bye, Nanay. We love you.